And start recording mga kalapid ah. Aba nag-aantay tayo ng weigh-in ng Battle of the Baddest, 'di ba? Itong kay Tyson Fury tsaka kay Francis Ngannou. Na alam naman natin ang mananalo diyan is si Tyson Fury, 'di ba? Pera-pera lang 'yan. 'Di ba? Sinisindikato lang kayo diyan. Papanoorin muna natin tong video ni Ian Akda. Okay? Itong paano mo malalaman ang bulong ni Satanas sa'yo. Satanas, bumubulong ka pa. Tangina, magsalita ka na lang. Ba't kailangan mo pang bumulong, Satanas? 'Di ba? Pakinggan muna natin 'to kung paano mo malalaman kung may bulong daw sa Satanas. Tangina, diyan ako nabubuisit kay Satanas, tanga. Nagpalabas na ng sapatos, 666 pieces. Tapos ngayon bubulong. Ba't kailangan bumulong? Hindi mo ibulgar. 'Di ba? Nag-aasi ka ng laging bulong. Silent ano. Diyos ko naman. Pakinggan muna natin, saka tayo mag-react ha. So, panoorin natin tong video ni Ian Akda and play natin. Issue hindi tao ha. Si Satanas ay bumubulong sa atin. Yan yung ating tatalakayin sa video na ito. Ano daw? Ano nga ba natin malalaman kapag itong si Satanas ay bumubulong sa atin? Yan yung ating tatalakayin sa video na ito. Paano daw natin malalaman pag si Satanas daw ay bumubulong sa atin? Para hindi kayo mabulungan, magtakip kayong tenga. Takay nang yan ang ano. Maraming mga pagkakataon sa buhay natin na napapatanong tayo, ano ba talaga yung kalooban ng Diyos sa buhay ko? Madalas naghahanap tayo ng sagot o kaya man ng mga sign na kung ano nga ba talaga yung gusto ng Diyos para sa atin. Ngayon mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay natin na napapaisip tayo, yung mga naririnig ba nating bulong o kaya man yung mga nararamdaman natin, ito ba ay galing sa Diyos? Kasi mga kapatid, may ilang mga pagkakataon na may bumubulong ba sa inyo mga kalapid ah? May bumubulong ba sa inyo? Sabi nila pag may bumubulong sa inyo, konsensya yun. Yung pala si Satanas na yun, di ba? Tuloy. Mga bulong o kaya man mga nararamdaman tayo na galing kay Satanas. So delikado po yun mga kapatid. Usually sa pamamagitan kasi ng emosyon natin, akala natin galing sa Diyos. Pero di natin alam, galing pala kay Satanas. Hindi, no? Galing pala kay Satanas. Tapos na isang araw, hindi, kailan ba yan? Kasi magkakasunod yung patay sa amin dito sa amin sa lugar namin eh. 'Di ba? Pag uwi ko, sabing gano'n, no? Nagpalit ka ba ng damit or nagpagpag ka ba? O yung mga problema mo, ibinulong mo? Ba't may mga ganun pa, no? Ang daming pamahiin. Kailangan ko bang ano? Tapos nag-uwi pa ako ng lugaw. Gusto kong kumain, masarap. Ay, hindi pala lugaw, sopas. Nag-uwi ako ng sopas. Masarap yung sopas nila. Masama. Bawal mag-uwi ng pagkain. Di nasira yung mga pagkain. Diba? Yung kapatid ko na namatay, ang dami kong pinauwi sa mga kamag-anak ko. Bakit kakainin ko ba lahat yun? Diba? Tuloy natin. Pagka maniniwala tayo masyado sa pamahiin, talagang matatakot kayo. Natin noon pa man, ginagawa na ni Satan yan. Bumubulong na yan sa mga tao. Kaya man, tinetempt niya na yung mga tao. Nakita nyo na bang bumulong si Satan sa tao? Nakita nyo na ba? May ebidensya ba na bumulong si Satanas? Bukod sa, kasi ang laging sasabihin nila dyan yung Bible eh. Pero pagdating dun sa totoong ebidensya, may nakita na ba kayo na binulungan ni Satanas? At paano nila nalaman na si Satanas yung bumulong? Gets? Doon pala sa Garden of Eden, alam naman natin na doon nagsimula yung pagbagsak ng tao. So sino yung nanguna sa pagbagsak ng tao na yun? Siyempre walang iba kundi si Satanas. Binulungan niya itong si Eva at Adan. Nang sa ganon, sila ay mahulog sa pagkakasala. Basta natin mahaba yung argument natin dyan Hindi natin tatalakayin si Eva at Adan. Pero sabi niya sa Romans, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. So, kasalanan ni Satanas? Sino ba nag-create kay Satanas? Di yun yung may kasalanan. O, tuloy natin. Romans chapter 5 verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang ito ano lang, mga kalapid, pasensya na pero hindi ako naniniwala kay Satanas. Okay? Naniniwala ako may Diyos pero hindi ako naniniwala na may Satanas.
Kasi kung yung Satanas na sinasabi nyo, ganyan, napakatanga talaga. Diba? Pero, kumbaga sa yin yang, may masama, may yun yung buhay ng tao Ganun yung buhay ng tao Yung mga tao na rin lang nagbibigay ng kahulugan para magkaroon na ng kakilakilabot o ganito, ganyan. Pero sa November 1, bibigyan ko kayo ng magandang content na nakakatakot talaga. Tatakutin ko kayo. Ay nagkasala. Malinaw sa binasa natin, sa una pa lang, meron nang ginawa si Satan para mahulog yung mga tao sa kasalanan. At yun nga, sa pamamagitan ng pagbulong niya dito, ang mga tao ay nahulog sa kanyang patibong. Pero mga kapatid, meron din pagkakataon sa New Testament na meron din siyang binulungan. Yan po ay walang iba kundi yung ating Panginoong Jesucristo. Binulungan niya si Jesus. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu. Ito palang lokohan Matthew 4:1, lokohan na. Balik mo kay Job. Contradicting. Si God sa Job, nakikipag-deal kay Satanas. Pagdating dito kay Matthew, buti pa si Jesus, alam yung ginagawa, yung ama ay hindi. Naiintindihan nyo? Yung ama nakipag para pahirapan si Job. Si Job na tao. Tapos dito, bubulungan si Jesus. Ay, gano'ng katanga uli si Satanas? Anak ng Diyos yun. Di Diyos din yun. Diba? Ganun katanga si Satanas na naman tanga-tanga mo. Yung Mark chapter 4 verse 1. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Napakalinaw sa Tapos si Jesus pa hindi nila sagot. Ano naman. Pinasa natin na lahat ay pwedeng bulungan ng Satan o kaya man atakihin niya. Nakita natin sa una pa lang si Eva at Adan, inatake na agad itong si Satanas. At hindi lang yun. Saka na natin talakayin yung Genesis ating Panginoong Jesucristo mismo, inatake ni Satanas. So paano pa kaya tayo? Inatake daw ni Satanas si Jesus. Ang tapang ni Satanas. Ang tapang ba ni Satanas o ang tanga ni Satanas? Diyos yun Alam niyang matatalo. Diyos ko naman, dun pa nga lang dun sa yung naposes ng mga demonyo, tapos nilagay sa baboy na nagtalunan sa bundok. Diba natakot? Tapos yung pabubulungan. Ano ba mga discrepancy yan? So tayo bilang mga mananampalataya, tayo yung priority niya para atakihin at para bulungan. Kaya mga kapatid, dapat malaman natin. Pag mananampalataya kaya mas prone ka. Di wag kayo mananampalataya para hindi kayo prone. Tama ba yun? Entitled. Mga bulong ni Satanas nang sa ganon, makaiwas tayo sa tukso at hindi tayo mapahamak. Ngayon talakayin na natin, paano nga ba natin malalaman na tayo ay binubulungan na ni Satanas? Una, pagka pinanonood niyo yung video ng mga mahilig sa religion, nabubulungan kayo ni Satanas. Ikaw ay sobrang malungkot na. Alam niyo mga kapatid, normal lamang na malungkot. Bilang mga tao, ano yun? Bawal na sobrang malungkot. Pag sobrang malungkot ka, bubulungan ka na ni Satanas? Hindi pa pwedeng malungkot ka lang. Dadaan at dadaan tayo sa pagkalungkot. Pero hindi normal na ikaw ay namumuhay sa lungkot o kaya man palagi ka na lamang nalulungkot. Bakit hindi pwede? Bakit hindi pwede? Bakit hindi pwede? Pakisagot, bakit hindi pwede? Diba? Pwedeng masaya ka, pero at the end of the day, malungkot ka uli. Bakit? May nawalang masama or may nawala sa buhay mo na hindi mo kayang tanggapin. Alam mo yun, magiging masaya ka panandalian, at the end of the day, pag uwi mo ng bahay or pag matutulog ka, malungkot ka uli. Hindi ba pwede mangyari yun? Pag ganun, binubulungan ka na ni Satanas? Malungkot pero hindi mo patatagalin sa puso mo. So kapag nararamdaman mo palagi yung lungkot sa puso mo, ibig sabihin mga kapatid, merong bulong dyan si Satan. Hindi nga ako naniniwala kay Satan. Paano magkakaroon ng bulong? Si Satan, bulong niya sa patay para iwan niya yung problema niya. Problema niya kung paano niya i-conquer yung mundo. Na alam niyang hindi niya mako-conquer. Kasi alam niya na mapupunta siya sa impyerno. At alam niya, dun siya sa impyerno na kasama yung mga tao na sinasabi naman sunog sila. Na ang gulo-gulo, di lahat sila sunog. Paano siya magiging hari dun? Diba? Istorya.
sabihin, ang gusto niya, mas lalo ka pang maging malungkot. Ang sa ganun, dumaan ka na sa matinding depresyon. Kasi yun yung goal ni Satan eh. Pag may depression, may doktor, may scientific may scientific solution dyan. 'Di ba? May scientific solution dyan. Hindi porkit ganyan puta, binulungan ni Satanas. Paano ko nabaliw? Binulungan ni Satanas? Nagkasakit ka sa utak? Binulungan ka ni Satanas? Wag naman ganun. Mawasak ka. Ang goal ni Satan, masira ka. Ang goal ni Satan, mapahama ka. Kaya mga kapatid, kapag napapansin nyo na palagi kayong malungkot, umaatake dyan si Satan. Kasi nga mga kapatid, hindi normal yung palagi malungkot. Tandaan nyo mga kapatid, kapag nakikristo ka, yes, pwede kang dumaan sa kalungkutan, pero hindi mananatili yung kalungkutan sa'yo. Entitled talaga yun. Ito kapatid, once na pumasok na sa isipan mo yung patungkol sa pagsuko mo sa buhay, ibig sabihin yan, inaatake ka ng Satan, binubulungan ka ng Satan. Kasi mga kapatid, hindi ganyan yung galing sa banal na spirito. Alam natin, eto mga kalapid ay iwan ko na lang kayo dito. Kung sinong gusto makipag-debate pagdating sa religion, handaan nyo yung mga Bible nyo. Handaan nyo yung mga Bible nyo. Tapos usap tayo. 'Di ba? Walang personalan, issue hindi tao, 'di ba? Kung may gustong makipag-usap sa akin regarding dito sa mga paniniwala nyo, anuman religion nyo, mas naniniwala pa nga ako sa mga sa mga Islam 'di ba? Although syempre alam ko may Diyos, kaya nga sabi ko may Islam, 'di ba? Kaya Allah, 'di ba? Pag-usapan natin yung mga discrepancy. Kung paano nyo ipaglalaban, 'di ba? Baka mamaya may punto ko. Pag mali yung punto ko, itama nyo. 'Di ba? Willing ako. Sana mapakinggan nyo to. Kung sino ang gusto na makipag-usap or ayokong sabihin debate, 'di ba? Discussion. 'Di ba? Para maliwanagan tayong lahat kung tinatakot lang ba tayo ng mga religion o mga para mas malinaw sa atin lahat. So yun muna mga kalapida, maraming salamat. Subscribe, hit the notification bell, paki-like and stop recording.